Part 13. Tumango si Belinda at agad na ipinatong ang ulo sa balikat ni Van. Umayos tuloy si Van sa pagkakaupo para mas maging komportable si Belinda sa posisyon niya. Pwede nating gawing kama itong upuan, so that you can be more comfortable in sleeping, Van said, pero umiling si Belinda at muling humikab. I don't want to sleep again, pero inaantok ako. But I really don't want to sleep. Let's just watch. Belinda said at agad na inabot ang touchscreen sa TV sa harap nila. Van sighed and stared at Belinda a little bit before getting the two headphones on their side. Belinda was busy finding a movie while Van was now putting the headphones on Belinda. Sinuot ni Van ang headphone kay Belinda habang ang atensyon naman ni Belinda ay nasa harap niya. Belinda just let Van do that. Ganoon din ang ginawa ni Van, sinuot niya rin sa kanya mismo ang headphone at hinintay si Belinda sa paghahanap ng panunuurin, but while Belinda was finding a movie for them to watch, ilang beses itong humikab. A comedy romance. Do you want to watch that kind of genre? Dahil wala pa namang tunog ang headphone na suot, rinig na rinig ni Van ang mahinahong tanong ni Belinda sa kanya. Let's just watch what you want. Kahit ano na, Van said. Kinuha ni Van ang isang kamay ni Belinda kung nasaan ang singsing na suot ni Belinda. Hinaplos ni Van iyon at agad na pinagsalikop ang kamay nilang dalawa. After that, Van kissed where the ring is. Heto. This is what Leah said. Maganda raw. Mapunggay na tinignan ni Van si Belinda at hinayaan siya na iyon ang panuurin. Belinda bit her lips as she put her head on Van's shoulder. Nagsimula ang movie na ni-recommend ni Leah. Belinda was too serious watching, habang si Van ay busy pa rin sa paghawak at pagtingin sa singsing na suot ni Belinda. Hindi maalis sa tingin ni Van ang singsing na suot ni Belinda dahil sa nangyayari sa buhay niya. He never expected that his life would become this difficult. Hindi niya akalain na darating sa buhay niya na magtatago siya sa realidad. He will be marrying Zai, but he is here with Belinda. He wants to marry Belinda for real, but he can't because of his family. Napasulyap si Van kay Belinda nang maramdaman ang paggalaw nito. You okay? Van asked, pero nag-iwas lang si Belinda ng tingin. Belinda heard that despite wearing headphones, hindi naman niya kasi sobrang nilakasan at talagang tama lang ang lakas para marinig niya ang pinapanood at ang sinasabi ni Van. Halos murahin ni Belinda si Leah sa isip niya nang mapagtanto kung ano itong pinapanood nila. Ang sabi pa naman kasi ni Leah ay nakakatawa at nakakaiyak daw, pero halos ramiin ang kagat ni Belinda sa labi at nagsisi na naniwala kay Leah. Belinda was sweating at hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Van, pati nga ang pamumula nito ay kitang-kita ni Van. Van looked at the TV in front of them at halos mapahawak sa labi nang makita kung ano ang nandoon. It was a guy kissing a girl on the neck. Doon lang din napagtanto ni Van na hindi pa pala nakakonect ang headphone sa TV kaya wala itong naririnig. Pinindot ni Van ang button sa gilid ng headphone at halos basahin niya ang labi nang marinig ang intense music na karaniwang ginagamit sa bed scene ng movie. Van stared at the TV and watched how those two actors kissed each other. Pati ang pagbaba ng lalaki ng kamay sa katawan ng babae ay ipinakita. Mula naman sa headphone na suot nila ay rinig na rinig nila kung paano napaungol ang babae. Binasa ni Van ang labi at mapunggay na tinignan si Belinda. Belinda couldn't sit properly. Alam ni Belinda kung nasaan sila at gusto na lang ni Belinda na baguhin ang pinapanood dahil iba ang epekto nun sa kanya. Gusto niyang baguhin iyon dahil hindi dapat siya naapektuhan nun dahil nasa maling lugar sila, pero hindi niya magawa. Belinda felt like she also wanted to feel what that woman in the TV felt. Napalunok na lang si Belinda at gamit ang isang kamay ay sinukli niya ang sariling buhok. Nahigit ni Belinda ang paghinga nang makita kung paano ipinasok ng babae ang kamay nito sa loob ng pantalon ng lalaki. Belinda looked at Van after that, pero napatikhim na lang si Belinda nang makitang titig na titig sa kanya si Van. You want me to close the door and turn this chair into a bed? Van's voice was too sexy and made Belinda bite her lips. Dahil sa nasa first class ang flight nila, may sariling pinto ang pwesto nila at ang upuan ay pwedeng ayusin para gawing kama, so they can get privacy. What? Hindi ba sabi kung hindi mo ako pwedeng halikan? Belinda said para maitago ang nararamdaman niya, but she sighed when they heard that woman moan again.
They both looked at the TV at parehong napaayos sa pagkakaupo nang makita ang mukha ng babae na nasasarapan. Still don't want my keys. Van couldn't help but say that gamit ang mapang-asar na boses. Ayoko pa rin Van. Gulat si Belinda nang ilagay ni Van ang kamay ni Belinda sa ibabaw ng pantalon niya. Belinda tried to remove it, pero hindi siya hinayaan ni Van at talagang ginabayan pa ang kamay ni Belinda sa paghaplos sa pagkalalaki niya. He is awake. Napalunok pa si Van habang sinasabi iyon. Belinda looked at her hands and bit her lips. Ilang sandali ay nagawang abutin ni Van ang button kung saan isasara ang pinto at ang nakapalibot sa kanila. Sinubukan ulit ni Belinda na tanggalin ang kamay sa nakaumbok sa pantalon ni Van, but just like the first time, Van didn't let her. Van tinignan ni Belinda ang kamay ni Van nang haplosan siya nito sa kamay papunta sa balikat. Bumilis ang paghinga ni Belinda nang lumapit si Van para halikan siya sa balikat. Gamit ang isang kamay, tinanggal niya ang headphone na suot ni Belinda. Nilapit ni Van ang labi sa tenga nito at saka bumulong. Remove your underwear and sit in my lap, utos nito na ikinaawang ng labi ni Belinda. Hinarap niya si Van, but immediately, Van's lips found Belinda's lips. Remove your underwear, bulong ulit ni Van at agad na hinawakan si Belinda sa legs. Belinda was wearing a dress, kaya madaling na ipasok ni Van ang kamay sa loob ng dress ni Belinda. Hinaplos niya si Belinda doon at siniguradong mararamdaman niya ang kakaibang kuryente and when Van felt Belinda's body react to his touch, agad niyang hinalikan ulit si Belinda sa balikat. Sit here. Van held Belinda's waist and pulled her. Napapalunok si Belinda lalo na at parang wala na siyang kontrol sa sarili niya. Parang biglang lahat ng sasabihin ni Van ngayon ay susundin ng katawan niya. Pagkaupo ni Belinda ay agad siyang hinalikan ni Van. Nagawang tanggalin ni Van ang suot na panloob ni Belinda nang walang kahirap-hirap. Nang tuluyang matanggal iyon ay inilipat ni Van ang isang paa ni Belinda sa kabilang side niya at agad na hinawakan ang likod ni Belinda. Van, mahina tawag ni Belinda nang maramdaman niya ang pagkauhaw ni Van sa halik nila. Ang isang kamay ni Van ay agad na abalang tinatanggal ang belt na suot niya, making his thing freely move out of his pants. Sandaling natigilan si Belinda at napatingin doon lalo nang inangat siya ni Van ng kaunti. Belinda already understood what Van wants to do. Alam ni Belinda na hindi dapat nila iyon ginagawa sa ganitong lugar, but she was already into what she was feeling right now. She wanted this. Her body was already on fire. Tinaas ni Belinda ng kaunti ang suot na dress at saka sinentro ang pagkalalaki ni Van sa pinakagitna niya. Napatingala na lang si Belinda nang maramdaman niya ang kakaibang sarap sa pagpasok nun sa kanya. Sa sobrang laki nga rin nun ay talagang sobrang sagad sa kaibuturan niya iyon. Everything was too fast. Belinda tried to stop herself from moaning nang magtaas-baba siya sa kondongan ni Van. Nakadamit silang pareho, pero ang pagkalalaki ni Van ay nakalabas sa pantalon niya habang si Belinda ay nakasuot pa rin ng dress. Pero dahil natanggal na ang suot niyang cycling at underwear, malaya nang nakakapasok ang pagkalalaki ni Van sa gitna ni Belinda. Pareho silang uhaw dahil ilang araw at gabi ay talagang limitado ang oras nilang dalawa sa nakalipas na araw at gabi. Just today and the next few days will be the best time for them. Paggising ay maayos na ang suot niya, ganoon din si Van. Until Van needed to open the door, pagbukas ay ramdam ni Belinda ang mapanuring tingin mula sa mga kasama nilang naka-first class din. Hindi niya maiwasang mahiya dahil alam niyang narinig siya ng mga ito. Mga walang respeto. May tamang oras at lugar naman para gawin ang bagay na iyon. Belinda heard that sa matandang nakaupo sa kabila. That made her face really become red. Napatingin siya kay Van. Naka-headphone na ito at nakapikit kaya alam ni Belinda na hindi niya iyon narinig. Sa inis bigla ni Belinda ay hinampos niya na lang si Van. Sa paghampas naman ni Van literal na nagulat si Van at napaayos pa sa pagkakaupo. Ikaw kasi, inis na sambit ni Belinda nang tanggalin ni Van ang suot na headphone. What? Why? Kumunat ang noo ni Van at mas lalong nenas nang makitang parang wala lang kay Van ang nangyari. What why? Mukha mo. Ang pangit mo. Pero mas lalong nena si Belinda nang marinig ang mahinang pagtawa ni Van. Bakit ba ang songgit mo? Niyuko ni Van ang ulo at umupo ito ng maayos para tignan si Belinda ng maigi.
Pero napakagat na lang si Van sa labi niya nang makita ang masamang tingin na ipinukol ni Belinda sa kanya. Nakaayos na ulit ang upuan na kanina ay ginawang kama ni Van kaya parehas na silang nakaupo sa upuan. Bakit ba ang ganda mo? Van asked while biting his lips and while looking at Belinda. Mas lalong tinignan ni Belinda ng masama si Van dahil sa sinabi nito, pero ang totoo ay halos kumabog na ng mabilis ang dibdib ni Belinda sa sinabi ni Van. Iba talaga ang epekto kay Belinda kung si Van na ang nagsalita. Imbes na pansinin ang sinabing iyon ni Van ay agad lang na tumayo na lang si Belinda. Sa comfort room lang ako. Hindi na hinintay at tinignan ni Belinda si Van at agad lang na umalis. Nang tuluyang makapasok si Belinda ay kagat-kagat niya ang labing tinignan ng sarili. Hindi pa rin siya makapaniwala na ginawa nila ang bagay na iyon sa loob ng eroplano. Sobrang pumula din ang mukha ni Belinda nang maalala kung paano siya umungol at tinawag ang pangalan ni Van na animoy nagmamakaawang bilasan pa ang galaw. Ano ba, Belinda? Para ka namang tanga. Belinda said that to herself nang hindi na niya napigilan ang sarili. Agad na lang tuloy siyang lumapit sa lababo at naghilamos. Napapikit pa siya ng mariin at sinubukang kalimutan ang pagkapahiya, pero napasinghap at napadaing na lang siya sa inis sa sarili nang hindi matanggal sa isip niya na narinig ng ibang kasama nila ang pag-ungol niya. Hindi maalis sa isip niya na alam ng mga nandoon ang ginawa nila ni Van sa loob ng cabin nila. Bakit ka nahihiya? Ginusto ko naman. Para nang nababaliw si Belinda sa sarili habang sinasabi iyon. Muling napabuntong hininga si Belinda. Talagang sadyang kinakain na lang talaga siya ng pagkapahiya lalo na at parang wala lang ang nangyari kay Van. Gayong alam ni Belinda na alam din ni Van kung gaano kalakas ang boses ni Belinda sa pag-ungol niya kanina. Nang tuluyang kumalma si Belinda ay saka lang siya nagkalakas loob na lumabas, pero halos magsalubong naman ang kilay niya nang makitang may nakatayong isang Amerikana sa tabi ng cabin nila. Ang Amerikanang babaeng iyon ay isa rin sa kasama nila sa first class flight. And that American girl is talking to Van. Oh, yeah. Thank you for your help. The American girl said at napasinghap si Belinda nang makita ang ginawang paghaplos ng babaeng iyon sa braso ni Van. Umusok na lang tuloy ang ilong ni Belinda nang marinig ang pagtawa ni Van. You're welcome, Van said after the laugh. Inis na lumapit si Belinda. Belinda is really not that kind of girl na magseselos sa simpleng usap, but Belinda can't help but get jealous when she heard Van laugh. Excuse. Masungit na ani ni Belinda sa babae pagkalapit dahil hindi makadaan si Belinda para bumalik sa kinauupuan niya. Gulat na tinignan siya ng Amerikanang babae, pero mas gulat si Van sa narinig mula kay Belinda. Rinig na rinig kasi ang pagsusungit sa boses ni Belinda at nang tignan nga ni Van si Belinda ay kitang-kita niya rin ang pag-irap ni Belinda sa babae. Excuse. You're blocking my way. Mariing ani ni Belinda. Van held his lips to stop himself from smiling. Sayang-saya talaga siya sa lahat ng ipinapakita ni Belinda. Kahit ang pagsusungit nito ay talagang kinaaaliwan ni Van. Siguro nga baliw na talaga siya para maramdaman ang ganito dahil noon ay halos ayaw niya sa mga babaeng paiba-iba ang ugali. Oh, sorry. Mabilis na lumayo ng kaunti ang Amerikanang babae. Muling pinigilan ni Van ang pagngiti nang mabilis na naupo si Belinda sa upuan niya. Belinda Saturday on her seat and waited for that woman to leave, pero tinignan niya ang babae nang nanatili ito sa pagkakatayo sa gilid. When that American girl saw Belinda stares, napahawak ito sa batok at alang-inang natawa. Okay, so I think I need to go. Bye, Mr. Villarriva. Again, thanks for your help. Pagkaalis ng babae ay agad na inabot ni Belinda ang bibinjutan para maisara ang palibot nila at ng pinto. Nang tuluyang maisara ay tinignan siya ni Van ng masama. What? Van asked at tinaasan na niya ng kilay si Belinda, pero isang hampas ang ginawa ni Belinda sa kanya. Ouch! Baby, what was that? Van wanted to ask that using his serious voice, pero hindi nito napigilan ang pagtawa. Because Van knows na masasama ang tingin ni Belinda sa kanya sa pagtawa niya, sinubukan niya ang lahat para matigil siya sa pagtawa, pero kahit anong gawin niya ay hindi maalis ang ngisi sa labi ni Van. Rason kaya agad ulit siyang hinampas ni Belinda. Umalis lang ako, may babae ka na. Belinda angrily said. Mas lalong napangiti si Van sa tinura ni Belinda.
Binasa ni Van ang labi at agad na hinuli ang kamay ni Belinda nang muli siya nitong hahampasin. Pagkahuli ng kamay ni Belinda ay agad niyang pinagsalikop ang mga daliri nila. Huwag ka nang magselos, okay? Hindi ako nagseselos. Bakit ako magseselos? Napanguso si Van sa narinig. Nagpatulong lang siya sa tubig niya, hindi niya mabuksan kaya nagpatulong na siya. Hindi mo napansin ang hawak niyang bottled water. Pero kahit na narinig na ni Belinda iyon, hindi pa rin maalis ang inis niya kay Van. Pwede naman siyang magpatulong sa iba kaya bakit sa'yo, and she already knows your surname. Ano, nag-getting to know each other kayo habang wala ako. Sana lang sinabi mong asawa mo ako. Mariing tinitigan ni Van si Belinda. Para itong isang anghel na galit at nagwawala sa harap niya ngayon kaya talagang hindi na niya maalis ang tingin niya rito. And you're saying you're not jealous. Tinaasa ni Van si Belinda ng kilay pagkatapos niyang sabihin iyon gamit ang sarkastikong tinig. Kumunot naman ang noo ni Belinda. Hindi naman talaga. Naiinis lang ako kasi parang nasisiyahan ka pa. I even saw her holding your shoulder, pero ano? Hinayaan mo. Napatango si Van. Okay, mukhang ang hindi ka pa nagseselos sa lagay na yan. Mapaglarong sambit ni Van. Magsasalita pa sana si Belinda, pero hindi niya natuloy at napairap na lang nang tuluyang nag-announce na malapit na sila. Napasinghap at halos mapanguso si Belinda nang mapagtanto na halos hindi niya naramdaman ang tagal ng biyahe. At alam ni Belinda ang rason kaya hindi niya naramdaman na nasa sobrang tagal na biyahe siya. That's because she is with Van at kahit kailan ay hindi ito may boboard kung ito ang kasama niya, hinayaan mong hawakan kanya, siguro kasi nagagandahan ka. Inis na sambit pa ni Belinda at tinignan na lang ang bintana. Kitang-kita ni Belinda ang papalubog na araw at talaga namang sa kabila ng inis na naramdaman ay ang pagkamangha niya sa nakita. It sounds so cheesy, but believe me when I say that you are the most beautiful woman in my eyes, Van said gently habang nakatingin ito kay Belinda na ngayon ay namamangha sa nakikita sa labas. Van sighed as he remembered what was happening in his life again. Habang iniisip niya ang mga nangyayari sa buhay niya, biglang gusto na lang niyang kausapin si Belinda at sabihing magkalayo-layo na at huwag nang bumalik. It sounded so immature that he thought of running away, pero talagang nahihirapan na si Van sa nangyayari sa buhay niya. Van didn't open his phone even though they were already in their hotel room. Ayaw niyang makatanggap ng tawag mula sa pamilya niya at kay Zai. He wants to focus on Belinda today and the remaining days of this trip. Ayaw niyang may storbo sila ng kung sino. Tigman mo. Lumapit si Belinda kay Van na nakaupo sa high chair sa harap ng lamesa sa kusina. Hawak-hawak ni Belinda ang isang sandok kung saan nakalagay ang sabaw na niluluto niya, pero ang sabaw na iyon ay nilagyan ni Belinda ng maraming suka. Van didn't know that, biglang gusto ni Belinda na lang inisin si Van. Pagkalapit ni Belinda, agad na hinawakan ni Van ang bewang nito para mapalapit. Habang si Belinda ay nilapit lang ang hawak na sandok kay Van, hindi iniintindi kung gaano kalapit si Van sa kanya. Tinikman ni Van ang pinapatikim ni Belinda, pero nahulog ang buong mukha ni Van sa sobrang asim. Nagkatawa si Belinda nang makita iyon. What the? Tanong ni Van at agad na tumayo. Lumapit siya sa lababo at agad nagmumog. Masarap. Tanong pa ni Belinda na talagang nagpasimangot kay Van. It's not funny. Ang asim, sabi ni Van pagkatapos niyang magmumog. Nagkibit-balikat lang si Belinda at agad na bumalik pagluluto, hanggang sa maramdaman niyang nasa likod niya si Van. I'm hungry. Matagal pa ba? Tanong ni Van, pero ibang gutom ang tinutukoy niya. Pinadaan ni Van ang ilong sa leeg ni Belinda at inamoy ito. Natigil lang iyon nang siniko siya ni Belinda. I'm cooking. Huwag kang istorbo. Doon ka nga at maupo na lang. Songgit. Nakakunot noo si Van at tinanggal ang yakap kay Belinda. Labag man sa loob niya, bumalik na lang siya sa kinauupuan at pinanood ang lahat ng ginagawa ni Belinda. Namumungay ang mata ni Van habang pinapanood si Belinda. Gusto niyang palagi na lang ganito. Pagkatapos makapagluto ni Belinda, agad na rin silang kumain. Van still wanted to be intimate with her after they eat and take a bath. But when Van saw how tired Belinda was at kung gaano siya kaantok, hinayaan na lang niyang matulog ito. All Van did was lay down, sleep beside her, and hug her so tightly.
The hotel Van booked was so big na akala mo naman ay bahay na sa sobrang lawak. May sariling kusina, dining area, malawak na living room, at isang kwarto na may sariling bathroom. Kinabukasan, walang sinayang na oras ang dalawa. They started traveling to the country known as the City of Love, Paris. Let's take a picture here. Masayang ani ni Belinda at hinayla si Van. Tinaas nito ang kamay para makuha silang pareho ng kamera at saka ngumiti. Van did everything to make Belinda feel that he really did love her. Gusto niyang makitang maging masaya si Belinda at gustong-gusto niyang iparamdam kay Belinda na talagang mahal niya ito. 1.2.3 Smile. Belinda smiled as she said that, kasabay din iyon ng pagtunog ng phone niya sa pagpicture. This one also, please. Van suddenly took out the new phone he bought and gave it to Belinda. New phone. Nasaan iyong phone mo? Tanong ni Belinda at tiningnan siya. Just bought a phone for our pictures, sabi ni Van at siya na ang nag-angat ng phone niya at agad kinuha na ng posisyon nila. Dahil nakatingin pa rin si Belinda kay Van, napakurap-kurap na lang ito at napatingin sa phone ni Van. Punuin natin ng pictures natin. Tanong ni Van habang nakatayo. Agad niyang iniharap ang camera ng phone niya kay Belinda at agad na kinuhanan ito. Hoy! Agad na tinakpan naman ni Belinda ang mukha dahil sobrang lapit ng phone ni Van sa kanya at siguradong masyadong naka-zoom ang mukha niya sa phone ni Van. Van chuckled. Come on! Doon tayo. May benta ata silang tripod, let's buy para hindi ka mang-alay. Hinawakan ni Van ang kamay ni Belinda at hinayla siya papalapit sa gilid kung saan niya nakita ang mga nagtitinda kanina. Sobrang saya ni Belinda. She never expected to be this happy in her entire life. Nagiging masaya naman siya noon pa, pero iba ang saya na nararamdaman niya ngayon. The feeling that she felt right now was so much, na para talaga siyang nakalutang sa ere. Buong maghapon ay walang kapaguran silang namasyal at kumuha ng litrato, at gaya ng sinabi ni Van, talagang pinuno nila ng litrato nila ang bagong cellphone ni Van. Van, you should tell me if you're going to take a picture. Suska, Van. Hindi ako photogenic. Paniguradong pangit ako dyan. Nakasimangot na sambit ni Belinda nang mahuli niyang muli si Van na kinukuhanan siya ng litrato, pero wala lang kay Van ang sinabi ni Belinda at agad na itinaas ulit ang phone para muling kuhanan ang nakasimangot na mukha ni Belinda. Van chuckled at binaba ang phone. I love you. Tanging sambit na lang ni Van. Napailing na lang si Belinda, pero kalaunan ay napangiti na rin. Gabi na nang maisipan nilang pumunta sa Eiffel Tower. They wanted to see the beauty of the Eiffel Tower at night. Ang ganda. Si Belinda habang nakatingin sa napakaliwanag at napakagandang Eiffel Tower. Dalawang bansa na ang napuntahan ni Belinda, pero hindi niya napuntahan ang Paris, and that's because she just went to other countries for work. Kaya naman ni Belinda ang umalis sa bansa at mag-unwind dahil rin sa maayos na pagpapasahod ng pinagtatrabahuan niya, pero kahit kailan talaga ay hindi niya naisip na pumunta sa lugar na ang balak ay pumasyal at mag-relax. Van looked at Belinda. Kahit kailan ata ay hindi mag-asawa si Van na titigan si Belinda. Sa lahat ng pinuntahan nila, walang pamana ang ganda ni Belinda sa mga iyon. Mas gusto pa nga niyang titigan si Belinda maghapon kaysa tumitig sa ibang lugar. Pumwesto si Van sa likod ni Belinda at niyakap ito. They both looked at the beautiful Eiffel Tower hanggang sa hindi na napigilan ni Belinda ang sarili. You said you want us to marry again. Van, I want us to marry here kung sakaling dumating ang araw na iyon. Gusto kong dito sa lugar na to ikasal ulit sa'yo, Belinda said, making Van hug her tightly. You want us to marry here? Tanong ni Van na may paos na boses. Tumango si Belinda habang nakangiti at nakatingin pa rin sa harap niya. Oo, kasi ngayon pa lang, alam ko na ikaw ang maaalala ko tuwing nababanggit ang Paris. Bigla ang bumigat ang dibdib ni Van nang marinig iyon. God knows how he wants to marry Belinda again for real, but the question is how. Tinanggal ni Belinda ang kamay ni Van na nakayakap sa kanya at tinignan si Van. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko, Belinda bit her lips and couldn't stop from crying dahil sa sobrang saya ng pakiramdam niya ngayon. Kaya siguro ang lupit ng buhay sa akin kasi darating ka para pagaanan ang buhay ko,
para iparamdam sa akin na kamahal-mahal ako, Belinda said as her tears flowed. Salamat. Maraming salamat kasi dumating noong mga oras na iyon. Siguro, kung hindi ka dumating noong araw na iyon, mababaliw ako. Napayuko si Belinda saka napapikit. Bigla itong natawa ng kaunti at pinunasan ang luha sa mata niya. Sorry, oo na ba? Natatawang ani ni Belinda, pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Van. Nakatitig lang si Van kay Belinda gamit ang malambot at sobrang pangay na mga mata. Muli ay kinakain na naman si Van ng konsensya dahil sa mga kasinungalan niya kay Belinda. Belinda shouldn't say those words to Van. In fact, Van shouldn't be saying sorry to Belinda. Nakagat na lang ni Belinda ang labi nang makita ang tingin ni Van sa kanya. Oh, anong tingin yan? Van sighed and pulled Belinda. Hinayla niya si Belinda at sa kaniyakap. Napatingala na lang tuloy si Van habang yakap-yakap si Belinda at hindi niya nagawang pigilan ang pagtulo ng luha niya. Nagunahan ang luha sa mata niya at talagang kahit anong gawin ni Van ay hindi na niya iyon napigilan. For the first time, Van cried. Hindi maiwasan ni Belinda ang magtaka sa galaw ni Van. Sinubukan ni Belinda ang lahat para tanggalin ang mahigpit na yakap ni Van sa kanya at nang magawa nga niya iyon ay agad niyang tiningala si Van. Napakurap-kurap at halos gulat niyang tinignan si Van nang makitang ang pagkislap ng mata niya dahil sa luha. You're crying. Gulat na tanong ni Belinda rito. Agad na nag-iwas ng tingin si Van, pero hinawakan ni Belinda ang mukha ni Van para mas tignan ito. Napapikit na lang si Van nang haplosan ni Belinda ang pisngi ni Van. Umawang ang labi ni Belinda nang tuluyan niyang maramdaman ang basang pisngi ni Van. Hindi niya ine-expect ang bagay na to. Kahit kailan ay hindi niya lubos na isip na iiyak si Van. He was too manly to just cry. So you're crying, because... Malumanay na tanong ni Belinda rito. Binasa ni Van ang labi at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I'm just happy that you want to marry me again. Van is really happy that Belinda wants them to marry again, pero habang iniisip ni Van kung paano sila magpapakasal gayong nalalapit na ang kasal niya kay Zai, iyon ang nagpapahirap kay Van. Half of the reason is because he really can't stand how complicated his life is. Belinda smiled as she heard what Van said. Paniwalang paniwala na iyon ang buong rason kaya ito umiiyak. Nilagay ni Belinda ang kamay sa batok ni Van at hinayla para sa isang halik. I love you, Belinda said at kasabay noon ay ang pagkarinig nila ng sunod-sunod na ingay at halos walang tigil na pagliwanag ng buong paligid. Furry works, Belinda said and immediately looked at her back. Masayang pinanood ni Belinda ang makulay na furry works. While Van started capturing the moment, kinuhanan niya si Belinda na sobrang nasisiyahan sa nakikita. Hanggang sa mapatakip na lang si Belinda ng labi nang may makitang nagkorteng letre sa ere. I love you, Belinda, Van said, katulad sa mga letrang nasa ere na pinasadya pang ipalagay ni Van. She hugged Belinda at her back and they both watched how beautiful the night was. Everything was really good and it really made Belinda happier. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa sobrang gaan ng pakiramdam niya. Pagka-uwi nila sa hotel ay agad na tinignan ni Belinda ang bagong phone ni Van para tignan ang lahat ng letritong nakuha doon. Nasa kama sila ni Van. Nakaupo si Van habang si Belinda ay nakaunan sa hita ni Van. Look, ang ganda ko rito. Every time Van said that Belinda is pretty, hindi alam ni Belinda kung bakit tumataas ang self-confidence niya. Belinda couldn't say the words, ang ganda ko, years ago dahil na rin sa wala namang nagsasabi sa kanya noon at palagi siyang sinasabihan ng pamilya niya na isa siyang manang at pangit, but right now, without hesitation, she can manage to say those words. Ang gwapo mo rin dito, oh. Humajijek si Belinda nang ipakita ang stolen shot na ginawa niya noong hindi nakatingin sa kanya si Van. Kumunot ang noo ni Van habang nakatingin sa picture. Palagi naman akong gwapo, hindi lang dito, Van said, making Belinda laugh. Hindi, mas gwapo ka rito. May kamukha ka nga rito, iyong crush kong artista. Belinda said, making Van frown more. Your crush? Who's that guy? Medyo naiinis na sambit ni Van. Napaupo si Belinda at tinignan si Van. Tinaasan pa niya ng kilay si Van dahil sa nakikita niyang inis dito.
Si Brent Manalo, layong gwapong bagong pasok na artista, sinong mas gwapo sa amin? Napakurap-kurap si Belinda hanggang sa napatikip na siya ng labi at unti-unting nagpakawala ng malakas na tawa. Nagsalubong ang kilay ni Van habang nakatingin kay Belinda. Inis tuloy na kinuha ni Van ang phone na hawak ni Belinda at agad na sine-arch ang pangalan ng artistang iyon. Don't tell me you're jealous. What the hell, Van? Natatawang ani pa ni Belinda, and she even laughed more when she saw Van already searching Brent Manalo. Van. Mas gwapo naman ako rito. Ang pangit, oh, layong ilong, walang panama sa ilong ko. Look. Kagat-kagat ni Belinda ang labi ng mag-side view si Van at pinakita ang ilong nito na sobrang tangos. Belinda immediately Saturday on Van's legs. Tinagilid ni Belinda ang ulo at ilang beses na dinampyan ng halik si Van. Napangiti si Belinda nang makita na naging mapungi ang mata ni Van sa mga ginawa niyang halik, hanggang sa hinalikan niya si Van ng mas matagal. Agad namang binitawan ni Van ang phone na hawak para mahalikan pabalik si Belinda. They shared a long kiss hanggang sa sabay silang maghabol ng malalim na paghinga. Belinda chuckled and kissed Van again, pero hindi sa labi, kundi sa tungki ng ilong ni Van. Oo na, mas gwapo ka naman talaga doon. Selos ka agad crush ko lang naman. Wala mang nainom, ay biglang parang nalasing si Van sa ginawang paghalik na iyon ni Belinda. Ang pangit noon, Belinda. Mas gwapo ako. Mas matangos ang ilong ko. Mas mature din ako, panigurado. Muling natawa si Belinda at dahil sobrang ganda sa pandinig ni Van ang pagtawa ni Belinda, napangiti na rin ito. Matured? Ha? Mature ba yung nagseselos sa artista? Imbes na sumagot, ay agad na lang hinalikan ni Van si Belinda, and after a while, Van looked at Belinda again. Mas magaling akong humulik doon. Muling natawa si Belinda sa tinura ni Van pagkatapos ng mahabang halik. Nang makatulog si Belinda ay nanatiling gising si Van. Halos hindi maalis ang tingin ni Van kay Belinda na ngayon ay tulog na tulog sa tabi niya. I'm sorry. Mahinang ani ni Van sa tulog na si Belinda. Kinabukasan, walang gana ang dalawa sa paglabas. It was like they already enjoyed that one day yesterday that they didn't think of going somewhere again. Parang sa lahat ng nangyari kahapon, gusto na lang nilang mag-enjoy ng sila lang dalawa sa loob ng hotel. They just spent their time together inside their hotel. Walang kasawan silang nag-usap ng kung ano-ano at nag-asaran. The next day, they already had the strength again to go somewhere. So this is the Louvre Museum. The most visited museum in the world. Manghang nilibot ni Belinda ang buong tingin sa paligid. Maraming tao at kanya-kanya sila sa pagkuha ng litrato. Bakit ba palagi ka nalang namamangha sa mga nakikita mong lugar? Try looking at the mirror, you'll see the most beautiful view in this world. Napangiwi si Belinda. Tumigil ka nga. Nambobola ka na naman. Hindi ka ba nagsasawa? Hanggang kailan mo ba sasabihin at iisipin nambobola lang ako? You're really prettier than anyone and any place we go. Nilagay ni Belinda ang dalawang kamay sa bewang niya at pinanliitan ng mata si Van. Tumigil ka na. After Belinda said that, tumalikod na at mabilis na naglakad papasok sa museum, pero kitang-kita naman ni Van ang pamumula ng mukha ni Belinda kaya natawa na lang din si Van. Sobrang laki ng museum at sa museum na rin iyon ay makikita ang halos lahat ng mga gawa ng mga sikat sa larangan ng arts, including Leonardo da Vinci, Claude Monet, and Picasso. Nagpunta sila sa Eiffel Tower, pero hindi pa sila napunta sa lugar na ito, but right now, they are here. Pagod ka na. We can go home. Van asked when he saw Belinda start yawning. Lilan pa lang ang napuntahan nila, but Belinda already felt tired. She already wants to lay down in bed. Inaantok lang ako, Belinda said as she yawned again. Alauna pa lang, pero umuwi na sila sa hotel. Pagpasok pa lang sa kwarto ay agad nang humiga si Belinda. Wala pang ilang minuto ay agad siyang nakatulog. Because Van saw that Belinda was already asleep, he just went to the kitchen para makapagluto na. He start getting the ingredients he need. Maganda ang hotel kung nasaan sila dahil may sariling kusina at talagang provided din nila ang mga ingredients. It looks like their house na talagang magagawa mo lahat ang nagagawa sa loob ng bahay. Pagkatapos niyang makuha ang lahat ng kakailanganin ay agad na siyang naghiwa. Van looked at his new phone when it rang.
Naghihiwa na siya ng mga rekado nang tumunog iyon. Tanging si Warren lang ang nakakaalam ng number niya roon at syempre si Belinda. Dahil si Warren lang naman ang alam niyang tatawag ay agad niya iyong sinagot. "What?" Van asked as he answered Warren's call. "Anong what? Still not opening your old phone?" Natigil si Van sa paghihiwa nang marinig iyon kay Warren. "He sounds like there's trouble coming." Until now, nasa bag niya pa rin ang phone nito at talaga hindi niya naisip na buksan, because he knows if he opens that, makakatanggap siya ng tawag mula sa ina niya, sa lolo niya at kay Zai. What is it? May nangyari ba? Van literally stopped what he was doing at kinuha ang phone nito sa lamesa. "Your mother talked to me at tinatanong kung may napapansin ba ako sa iyo at sa relasyon niyo ni Belinda." "That's unusual, bro. She hates seeing me." Tapos biglang magtatanong sa akin. Napapikit si Van sa narinig. May sinabi pa ba siyang iba? "She even invited me sa kasal niyo ni Zai." "Gago, anong kasal? I thought you were going to talk to Zai about your relationship with her." Van didn't say anything to Warren about the preparations of their wedding kaya talagang hindi nito alam ang tungkol doon. "I'm going to talk to her soon. Naghahanap lang ako ng panahon." Rinig na rinig ni Van ang singhap at sarkastikong pagtawa ni Warren sa kabilang linya. "I'm not going to tell you what to do, just fix your life. Hindi yung kailangan mo pang umalis sa bansa para makasama si Belinda." "I will," mahinang ani ni Van at tinignan ang mga rekado sa harapan. "Kinausap niya ako kahapon. I just want to say that there's something on her. Look at your phone, baka mamaya ay importanteng bagay na dyan." "Titignan ko mamaya." Ayaw pa rin ni Van na buksan ang phone niya, pero hindi niya nalang mapigilan ang kabahan sa sinabi ni Warren. "What's with his mom?" At saka rinig na rinig ni Van ang alang-inang pagsasalita ni Warren. "What?" Van asked and he heard Warren sigh. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Warren. "Magkakaanak na ang papa mo sa mama ni Belinda. They announced it last night. Hindi ako nakapunta, but our cousin told me about that. They tried to call you to tell you about that kasi alam nilang maapektuhan ka, lalo na ang mama mo, pero hindi ka nila makontak, so I told them na ako na ang magsasabi. Kapag nalaman ta ng mama mo ay paniguradong magagalit na naman ito." Ilang buntong hininga ang pinakawalan ni Van pagkatapos ng usapan nilang magpinsan. He didn't expect what he heard from Warren. Magkakaanak na ang papa niya at mama ni Belinda. Alam ni Van na kapag nalaman nga ito ng mama niya ay magagalit na naman ito. The worst is his mom will surely cry and overthink again. "Van." Galing sa pagkatulala ay nagulat si Van nang marinig ang malakas na boses ni Belinda na tumawag sa kanya. He immediately removed his apron and walked to the living room. Paglabas niya ay doon niya nakita ang natataranta at nag-aalalang mukha ni Belinda. "Belinda?" Tak-ang tanong ni Van. Belinda looked at Van who was in the last 3 steps of the stairs. Parang batang tumakbo si Belinda at agad na niyakap si Van. Belinda couldn't stop her tears when they flowed from her eyes. Napahikbi pa ito na talaga namang nagpagulo kay Van. "Anong nangyari?" Van asked and just let Belinda hug him. "Nanaginip ako that you left me, that you really don't love me." Belinda cried while saying that. Nanlambot si Van sa narinig. Agad siyang herniwalay kay Belinda at tinignan ito sa mukha. "Akala ko panaginip lang na nandito tayo sa Paris," sambit pa nito at talagang punong-puno na ng luha ang mata niya. Van started wiping Belinda's cheeks. "This is not a dream." Tumango si Belinda at saka kinagat ng mariin ang labi. She looked at Van and even though she tried to stop herself from crying more, she couldn't. Bigla siyang natakot na baka magkatotoo ang panaginip niya na iwan siya ni Van at sabihing hindi siya nito mahal. "You love me, right?" Belinda asked Van. Tumango si Van at talagang hindi maiwasang mag-alala sa patuloy na pag-iyak nito. "I love you. It's just a dream, okay? I'm here. I love you," Van said, trying to calm Belinda. Matagal bago kumalma si Belinda. Belinda didn't know why she became so emotional after that dream. Halos hindi siya humiwalay ng yakap kay Van habang iniisip pa rin ang panaginip.
It looked so real na talagang natakot siya na totoong iiwan siya ni Van at hindi siya mahal ni Belinda. Hindi alam ni Belinda kung kailan nagsimula o paano, but Belinda was really afraid that Van was really going to leave her. Pagkatapos ng mga masasayang alaala na naramdaman niya mula nang makilala niya si Van ay pakiramdam niya hindi na niya kaya kung sakali mang iwan siya nito. Belinda was still clear in her mind kung saan sila nagsimula, but Belinda wanted to be selfish. Gusto niyang huwag siyang iwan ni Van dahil hindi man niya inaasahan, masyado na siyang nakadepende kay Van, masyado siyang sinanay ni Van kaya kahit naisipin lang na iiwan siya ni Van ay halos manghina na siya. Huwag mo akong iiwan. Hindi na umiiyak si Belinda, pero malinaw sa boses niya ang sobrang panginginig nito. Napapahikbi pa siya habang nanghihina ang buong katawan niya. Hindi kita iiwan. Bulong ni Van at agad na hinaplos ang likuran ni Belinda. Muli ay mas hinigpitan ni Belinda ang pagkakayakap kay Van at talagang ayaw na niyang bumitaw. Van just let her and even held Belinda's waist for support, ramdam na rin kasi ni Van ang panghihina nito.